Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po ito sa buntis kong asawa. Nang mga panahong yon, ay nagdadalang tao si Leia sa panganay namin. Hanggang isang beses nga, ay may isang napakalungkot na balitang dumating sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pagtangis. Nang araw na yon, ay namatay ang pinakamamahal kong ina. Sa paglipas pa ng ilang minuto, ay sinabihan ko ang aking asawa na uuwi muna ako sa baryo namin. Sige na, mahal, at gusto ko ring sumama doon. Nakakahiya naman kung hindi ako pupunta sa burol ni nanay. Huwag mo naman akong pagbawalang pumunta doon. Hindi nga kasi pwede, mahal. Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Hindi lang kita gustong mapahamak. Sa puntong yun, ay di talaga ako pumayag. Hindi naman kasi lingid sa kanya ang tungkol sa aswang. Pero, hindi ko na pinatapos pa nang sasabihin si Leia. Wala nang pero. Huwag mong isusugal ang anak natin. Saka kung nabubuhay lang si nanay ngayon, ay siguradong di yun papayag. Walang nagawa si Leia kundi ang tumahimik. Nang oras na yon, ay nag-away kaming dalawa. Hanggang sa di na ako nakatiis pa at pumayag na lang. Mabuti pa ay sumama ka na lang. Huwag ka lang magalit. Saka huwag kang magpapahipo ng tiyan. Hindi natin sigurado ang mga tao doon. Sa pagsapit ng kinaumagahan, ay tinapos ko muna ang gagawin sa palayan. Sa pagsapit ng alas 5 ng hapon, ay saka ako nakauwi sa amin. Nang mga oras na yon, ay nag-aalinlangan ako sa gagawin namin. Lalo pat gagabihin kami sa daan. Hindi ko naman pwedeng bawiin pa ang pinangako ko sa aking asawa. Hindi nagtagal ay narating namin ang terminal ng bus. Hindi ko maiwasan ang kabahan. Maya-maya pa ay napapalinga ako sa paligid namin. Nang oras na yon ay alerto ako sa pwedeng mangyari sa aking asawa. Hindi nagtagal ay bigla akong kinilabutan. Nakita ko yung matandang nakatitig sa amin ni Leia. Sa puntong yon ay nagkaroon ako ng masamang kutob. Maya-maya pa ay niyaya ko si Leiang lumapit kami sa ibang pasahero doon. Sa pagdating namin doon, ay biglang may nagsalita sa aming likuran. Naku, Ineng, mabuti pa ay wag na lamang kayong tumuloy pa. Napakadelikado. Saka ang lugar na ating madadaanan ay puro mga aswang. Ang oras na yun, inapalingon kami sa aming likuran. Hanggang sa lumakas ang kabog ng puso ko noon. Nakita ko na ang nasa likuran pala ay ang matandang nakatitig sa amin kanina. Siguro ay nahalata ng matanda na parang nagdududa ako sa kanya. Hindi nagtagal ay nagpakilala ito na manggagamot. Sa puntong yon ay muli pa niyang inulit ang sinabi kanina. Hindi na lang namin pinansin pa ang matanda. Sa pagsakay namin sa bus, hetong matanda ay tumabi sa amin. Hindi namin kinakausap ang aling yon. Hindi rin namin ito tinitingnan. Sa paglipas pa ng ilang minuto ay napuno na ang bus. Saka nagsimulang umandar. Sa kalagitnaan ng biyahe namin noon ay biglang sumama ang pakiramdam ni Leia. Mahal, yung tiyan ko sumasakit. Naninigas yung bandang puson ko at sumasakit rin pati yung ulo ko ngayon. Sa puntong yon ay hinahaplos ko ang tiyan ng aking asawa. Hanggang sa napatitig ako kay Leia at nakita ko rin ang matandang manggagamot. Napapansin ko na parang nababalisa ang matanda at may kung anong tinitingnan sa labas. Maya-maya pa ay sinabihan kami ng albularyo. Mabuti pa ay takpan mo na ang tiyan ng asawa mo. Sinusundan tayo ng aswang. Sinasabi ko naman sa inyo hindi kayo nakikinig. Hindi na ako nakapagsalita pa. Nang oras na yon ay napatitig ako sa bintana. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nakita ko na may malapaniking nilalang ang lumilipad. Saka parang sumasabay sa bus. Napansin ko na parang katawan ng babae yun at kalahati lang. Sige na, takpan mo na. Huwag mo nang hintayin makalapit pa ang manananggal. Natatarantang sigaw pa ng matanda sa amin. Sa takot namin ni Leia ay sumunod kami sa matanda. Hindi nagtagal ay nagkagulo ang mga tao sa bus. Nakita rin kasi nila ang manananggal. Hindi na lang sana pinasakay ang buntis na yan at baka madisgrasya pa ang bata. Sigawan pa ng mga pasahero. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na tugtog ng bulong. Napakamalas at doon pa sa bahaging walang kaanong kabahayan. Hanggang sa tumirik na nga ang bus. Hetong driver sa kakonduktor naman ay walang nagawa kundi ayusin yon. Napapamura sila sa pagbaba nila. Nang oras na yun kasi ay kitang-kita nila ang manananggal. Napilit na dumidikit sa dingding ng bus. May manananggal! Huwag kayong lalabas! Sigaw pa ng driver sa amin. Napatitig ako sa bintana at kitang-kita ko ang manananggal sa labas. Hetong manananggal kasi ay nakasilip sa amin. Nang oras na yon ay niyakap ko na si Leia. Yan ay para hindi niya makita ang manananggal. Huwag kang aalis sa tabi ng asawa mo at ako na ang pahala sa nilalang. Napao na lang ako sa matanda, saka tumango at sumunod. Hetong matanda naman ay bumaba ng bus. Sa puntong yon ay nakatitig pa rin sa amin ang aswang. Huwag kang mag-alala at mawawala ang aswang na yan.
Hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Saka marami tayong kasama ngayon. Yan ang sinabi ko upang hindi ito mag-alala. Walang ano-ano ay narinig kong sumigaw ang matanda sa labas. Sa akala mo yata ay hindi kita nakikilala. Hindi mo ba alam na Bantog ang pangalan mo? At alam ko kung nasaan ang bahay mo ngayon. Hetong manananggal naman ay napatitig sa matanda. Sa puntong yon ay nilalabas nito ang mahaba niyang dila. Hindi lang yan. Nakita ko na gumagalaw-galaw rin ang kanyang buhok na kung titingnan ay parang mga ahas. Walang ano-ano ay lumipad yun papunta sa matanda. Hetong driver sa kakonduktor naman ay nagmamadali sa pagbalik sa loob. Halika, tingnan natin ang lakas mo ngayon. Sigaw pa ng albularyo. Hanggang sa umatake na ang manananggal. Mabuti na lang at nakailag ang matanda. Maya-maya pa ay umusal lang dasal ang manggagamot. Saka itinuro ang manananggal. Nang oras na yon ay napakasakit sa tenga ng pag-angil ng nilalang. Hanggang sa lalo pa itong nagalit. Saka muling inatake ang matanda at pinagkakalmot ang alhe. Mabuti na lang at parang walang epekto ang kalmot nito sa matanda. Hanggang sa nadakip ng matanda ang manananggal. Nang oras na yon ay nahawakan niya ito sa pakpak. Hetong manananggal naman ay nagpupumiglas. Hindi niya kinaya ang lakas ng manggagamot. Walang ano-ano ay tinapon yon pa itaas ng albularyo. Saka muling inilapit ang daliri niya sa kanyang bibig. At pagkatapos, saka itinuro yon sa itaas. Hanggang sa nagulat kami at may bumulusok na paibaba. Nakita kasi naming tumilapon ng nilalang. Mabuti na lang at natsyempohan kita. Sabi pa ng matanda, napapaungol ang manananggal at pilit na lumilipad. Subalit na sugatan ito sa kanyang pakpak. Lumapit ang matanda sa nilalang at gamit ang dalawang kamay ay dinampot niya ang manananggal. Saka ipinakita sa mga pasahero. Heto si Lucita, ang kilalang manananggal. At malapit lang sa may terminal ang bahay nito. Sa puntong yon ay lalo pang nagpumiglas ang aswang. Sinusubukan niyang kalmutin ang matanda. Hindi yun tumatalab at parang napakakunat ang balat ng manggagamot. Hanggang sa may binulong ang matanda sa manananggal at pagkatapos ay pinalibag sa ere. Nang maitapon niya ang nilalang ay muli itong umusal. Sa paglipas pa ng ilang minuto, nakarinig kami ng malakas na ungol at tunog ng isang pagsabog. Hindi nagtagal ay bumalik ang matanda sa bus. Saka ibinalitang patay na yung aswang. Sa puntong yon ay nagpapasalamat kami ni Leia. Saka nagsorry sa aming pagdududa sa kanya. Hetong driver sa kakonduktor naman ay inayos na ang kulong ng bus. Hanggang sa nagpatuloy na kami sa pagbiyahe ng ligtas. Wala na kaming pangamba. Mabuti na lang at may kasakay kaming matandang manggagamot. Hindi nagtagal ay nakarating kami ng ligtas sa baryo namin.